Sa inaasahang pagpaparamdam ng La Nina sa susunod na buwan, paano kaya naghahanda ang ilan sa probinsya? Lalo't patuloy pang nakakabawi sa perwisyong init dulot ng El Nino. Nakatutok si Chris Zuniga ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Tuwing umuulan at bumabaha, balsa ang nagiging sandigan ng mga taga-barangay Maluwed sa Dagupan City para makatawid sa tubig. At ngayon nagpaparamdam na ang tag-ulan at La Nina. Gumawa na ulit ng balsa ang mga residente. Sa Batangas City, naglinis na ng mga estero at kanal ang ilang residente. Si Aling Virginia, pinataasan na ang pader sa labas sa kanilang bahay para hindi sila bahain. Aba, perwisyo naman yung mga cabinet namin sila yung mga nasira. Ay, hindi na. Kung wagasan na itilabsik na lang yung mga nadalang sasakyan. Sa Bula, Camarines Sur, nagpagawa na ng bangka ang ilang residente para gamitin sa pagtawid sa ilog. Binabaha raw kasi sila kapag umaapaw ang Bicol River tuwing tag-ulan. Ay, Diyos ko po, lampas dyan sa, overflow nga ni po digdi sa river. Pati po sa mga harong igwa. Just in case po na may baha, ginagamit din po ini sa mga gamit. Hindi pa nagtatagal na gawing konkreto ng residenteng si Erwin ang kanilang bahay sa Milaor, Camarines Sur. Nagpalagay na rin sila ng papag sa taas ng kanilang bahay para may mapuntahan kapag pinasok ng tubig baha ang kanilang bahay. Naglagay na rin sila sa sako ng ilang damit ng pamilya para may mabitbit agad sakaling kailangang lumikas. Sa gitna naman ng tuyong palayan sa San Fernando, Camarines Sur, may nakastandby na bangka para magamit daw ng mga magsasaka kapag bumaha. Naghahanda na rin sila ng mga panlaban sa peste. Sa Mandaue City, tinututukan ng LGU ang paglilinis ng drainage, sapa at ilog. Binuksan ng mga tauhan ng City Engineering Office ang mga manhole at inalis ang mga basura at putik na bumabara sa drainage. Sa Pavia, Iloilo, itinayo ang Iloilo Flood Control Project para hindi na bahain ang lugar. Pero ikinababahala ng ilang residente ang pagdami ng damo sa floodway. Mas mayogitan nga pahawanan liwat nila para daw mas diretso bala ang pag-flow ng tubig bala hindi siya mag-supon. Sa Zamboanga City, nagsasagawa na ang LGU ng hazard mapping, evacuation plan at dredging sa mga ilog. Pinaplano na rin ng national government ang pagpapatayo ng impounding facility o high dam. So high dams po, yun yung multipurpose. Yun po yung imbaka ng tubig. Pwede pong may hydropower component, may aquaculture component. Meron din pong tourism component yun among other things. Para sa GMA Integrated News, Chris Zuniga, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.